Inaabangan ho natin kung sino po ang mamamayani sa sinasabing banggaan sa pagitan ni DILG Secretary John B. Cremulya at PNP Chief General Nicolas Torre III. At ito'y matapos na i-recall at ipawalang bisa po ng National Police Commission na kung saan ito pong si Secretary John B. Cremulya ang nagsisilbing chairman ng NAPOLCOM. At ito po ay may kinalaman sa yung pagpapareshuffle ni General Torre. Kasi yung pangalawa po sa pinakamataas na pwesto sa PNP ay ito pong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ay siya po ang Deputy Chief for Administration. At samantalang itong si Lieutenant General Bernard Banac ay Area Police Command Western Mindanao Commander, pero pinagpalit. At so dito, ang paningin ho ng marami ay ito po ay isang demotion. At bagamat sa ngayon ay marami raw ho na yung lahat po ng mga hepe ng PNP regional offices ay nagbigay po ng kanilang suporta kay PNP Chief Torre. Pero normal ho yung boss ho nila. Pero siguro maaaring nakalimot ho itong si General Torre na yung pagiging hepe po ng PNP, dapat ay ikinukonsulta mo rin yung DILG Secretary at ang National Police Commission. Hindi pa pwede na basta-basta mag-implement ka. Kaya may binabanggit nga itong si Ginoong Tulfo na tila lumalaki na po ang ulo nitong si General Torre. So yun ho mga kababayan, pakinggan ho natin yung report tungkol ho rito sa sinasabing turf o banggaan o hidwaan sa pagitan ni General Torre, ang hepe ng PNP, at ganyan po si DILG Secretary John B. Cremulya. Panoorin po ninyo ito para makumpleto ho yung ating detalye. Lumaki na raw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng NAPOLCOM ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torre's head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo, kaugnay sa exclusive report ng Billionario News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng NAPOLCOM sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang NAPOLCOM resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng NAPOLCOM sa pangunguna ni DILG Secretary John B. Cremulya. Hinay-hinay lang Chief ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang Area Commander sa Western Mindanao. Basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na sona. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng NAPOLCOM. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng NAPOLCOM sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong police force. Giit ng ayaw magpakilalang source sa loob ng PNP, wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa NAPOLCOM para susugan o baliktarin nito. Ang NAPOLCOM daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya, Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him
who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support para kay Torre ang PNP Academy Alumni Association Incorporated kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng NAPOLCOM ang PNP na ibalik ang mga na-revamp, kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa ring pahayag ang kampo ni Torre, ang NAPOLCOM at maging si SILG Remulla sa issue. Okay, yan po. Napakinggan nyo ang report at na may kinalaman dito po sa sinasabing pagbaliktad dahil sa nag-issue po ang NAPOLCOM ng Resolution 2025-0531 na kung saan ay muling ini-appoint o muling itinatalaga ito pong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at bilang Deputy Chief for Administration. At ito pong si Lieutenant General Manac ay bilang Area Police Command, Western Mindanao Commander. So dito ho mga kababayan, ang direktibang ito ang siyang magbabaliktad dito po sa August 6 order mula kay Torre na kung saan ito pong si Nartates ay ginawa hong commander ng area Police Command, Western Mindanao Commander. At siyempre isa po sa mga mataas na pwesto itong si Nartates at actually isa nga po ito sa pinagpilian o kandidato sa pagka-hepe po ng Philippine National Police. Pero dito ho mga kababayan ay inaantabayan natin ano ho ba ang magiging epekto nitong awayan. Kasi alam nyo ho at ang concern ho dito dapat ho ay manatili po yung pagkakaisa at magandang ugnayan ng DILG at din po ng Philippine National Police. Pero sa mga nakaraan ho mga kababayan ay kahit na ano pang sabihin ng PNP, kadalasan ay namamayani ho ang kalihim ng DILG dahil sakop niya ito hong ang hepe ng PNP at bilang chairman din po ng National Police Commission o NAPOLCOM ay yun nga ho. At abangan ho natin kung sino po ang kakampihan ho rito ni Pangulong Marcos Jr. Kasi bilang Commander-in-Chief siya po talaga ang lahat na nakakaalam at siyempre siya po ang magpapasya rito kung sino ho ang sabihin natin na mamamayani dito po sa nangyayari mga kababayan. Kaya ho sa ating mga suki, kanino ho ba kayo kakampi ho rito at banggaan Secretary John Vic Remulla versus General Nicolas Torre? Pero ako ho mga kababayan ay ako pansariling pananaw ko lang may pagkakamali ho ata rito si General Torre at maaaring nga sinasabi niya dumalaki ho ang ulo kasi dapat talaga nagkukonsulta ho siya. Automatic ho yun kasi bossing mo yung cabinet secretary. At siyempre ano ba naman yung itimbre mo man lang. Ika nga sa kasabihan bumusina ka muna. Boss, i-reshuffle ko itong mga bata natin baka may masasagasaan na bata mo. Sabihin mo na para iiwasan ko na. Dapat ganun alam mo. Talagang yung realidad ho mga kababayan, merong konting politika ho dyan Siyempre yung DILG, may mga bata-bata rin yan. Ibig sabihin, may mga tao yan. Na pag tinamaan mo yan, siyempre, siya mas mataas, pwede niyang i-reverse yung resolution mga kababayan. Yun lang ho. Pero talagang pinakamainam, dapat lang ho na titimbre ka. Siguro, maaring tama ho ang binamagit ng ilan na mga observer na lumalaki na nga ho ang ulo ni PNP Chief Torre. Kasi bagay, kailan ba mag-re-retire itong si General Torre? At malapit-lapit lang kasi napakaikli lang ho ng kanyang termino at sasapit na po siya sa kanyang mandatory na pagre-retiro. At siyempre, alam naman natin na diyan po sa PNP. Pero pwede ho siyang
palawakin, i-extend ng Pangulo yung kanyang termino. So siya po ay mag-retire sa ano no? Kailan sa 56. So ngayon March 11, 2026. Sa kanyang ika-56 na taong gulang. So March 11, 2026 sa susunod na taon ay nakakda ng magretiro ito pong si General Torre. So malapit-lapit na, ilang buwan na lang ho. At yun nga ho, pero baka kapag ganyan ho, may mga alitan, pwedeng ano na, palitan o tapos parang terminal leave. Hanggang March ka, magre-retiro. May mga ganyan ho nangyari sa PNP. Or pwede naman sa hanggang Marso, pagtapos ng pagre-retiro mo, hindi na i-extend ito. At ngayon ho, kayo ho, kontento ho ba kayo sa performance ni General Torre bilang hepe ng PNP? Bagamat sa ngayon, ang dami rin ho ng mga krimen na nangyayari dito po sa ating bansa. So, yun lang ho. Importante ho, talagang maganda ho ugnayan ng DILG kasi ang DILG at saklaw niya po ang PNP at ganito po yung lahat ng lokal na pamahalaan. Kasi ang importante ho, yung police, yung lokal na pamahalaan ay nagsasama-sama. Tapos yung NAPOLCOM, sila rin po ang maaring magsweto o kumastigo sa mga opisyal o sa mga tauhan ng PNP na maaring umabuso o lalabag sa batas. Kaya napaka-importante ho yan na hindi po nagkakaroon ng awayan. So ano ho kayo? Ano kaya magiging ano rito? O mananahimik ba ang Pangulo rito? O dapat ho siya ay magsalita ho rito para wag na pong lumala ang sinasabing di umano hidwaan sa pagitan ni Torre at Secretary Remulla. Basta't ako parang hindi ako kontento dito ho kay General Torre no, sa kanyang mga ginagawa. Siguro yung diskarte rin ho rito, mga kababayan, baka totoo nga na lumalaki ang kanyang ulo, pero dapat ho, titimbre ka lang, bubusina ka lang, General Torre. Diba, para alam mo kung sino mga dapat galawin. Ganyan ho talaga, yan po ang realidad dito po sa ating bansa, lalo na ho sa ating gobyerno. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo, huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Ito po ang ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.